Hindi mo kailangang magsalita para marinig. At minsan ang pinakamatinding sigaw ay ang katahimikan mo. May mga araw na pakiramdam mo, kahit anong gawin mo hindi ka sapat. Kahit anong paliwanag parang kulang, kahit anong effort parang hindi pa rin nakikita. At ang mas masakit, kapag tumahimik ka, dun ka lalo nilang binabaliwala. O iyon ang akala mo, huminto ka muna. Huwag kang mag-scroll. Dahil kung naranasan mo ng mapagod, kakapaliwanag ng sarili mo, kung naranasan mo ng lunukin ang sama ng loob dahil ayaw mong magmukhang mahina, kung naranasan mo ng manahimik, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil pagod ka na, para sa iyo ang video na ito. Hindi ito para sa taong gustong palaging tama. Hindi ito para sa taong kailangang laging may huling salita. Ito ay para sa taong tahimik, pero may malalim na iniisip. Para sa taong ramdam na may mali sa mundo, pero mas ramdam na may kailangang baguhin sa loob niya. At baka, sa katahimikan mo may isang kapangyarihan kang hindi mo pa alam. At kung bago ka pa lang dito sa channel, maligayang pagdating. Ang channel na ito ay hindi para sa instant motivation. Hindi ito tungkol sa fake positivity. At lalong hindi ito tungkol sa panalo palagi. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na bihirang sabihin ng malakas. Ang sakit ng hindi pagpansin, ang lakas ng katahimikan, ang disiplina ng stoicism, at ang madidilim pero totoong aral ng buhay. Kung naghahanap ka ng content na magpapalakas ng loob mo, nang hindi ka niloloko, content na magsasabi ng totoo, kahit minsan masakit, nasa tamang lugar ka. Ngayon balik tayo sa tanong na madalas hindi sinasagot ng kahit sino, bakit kapag tumahimik ka, parang mas lalo silang naapektuhan? At bakit minsan, habang hindi ka kumikibo, dun ka nila mas nararamdaman? Dito papasok ang stoic silence. At dito mo mauunawaan kung bakit ang katahimikan ay hindi pag-atras kundi isang uri ng kapangyarihan. Number 1, ang sakit ng hindi pagpapansin. Alam mo ba kung bakit masakit kapag hindi ka pinapansin? Hindi dahil wala silang pakialam. Hindi dahil masama silang tao. Kundi dahil sa katahimikan nila, lumalabas ang tanong na matagal mo nang iniiwasan. May halaga ba talaga ako? Kahit wala akong patunayan? Kapag hindi ka pinapansin, parang may boses sa loob mo na biglang lumalakas. Isang boses na nagtatanong, may mali ba sa akin? Kulang ba ako? Bakit parang mas madali para sa kanila na baliwalain ako? At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila ang sakit ay galing sa tao. Pero ang totoo, ang sakit ay galing sa sariling pagdududa. Ang hindi pagpansin ay parang salamin. Hindi nito binabago kung sino ka, ipinapakita lang nito kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo. Kung sigurado ka sa halaga mo, ang katahimikan ng iba ay hindi sugat. Isa lang itong impormasyon. Pero kung may parte sa iyo na umaasa pa rin sa validation, doon ito sumasakit. Dito nagsisimula ang tunay na laban. Hindi sa kanila, kundi sa loob mo. Kaya mapapansin mo, ang mga taong pinakanasaktan sa hindi pagpansin ay kadalasang ang mga taong sanay magbigay, sanay umunawa, sanay mag-adjust. Mga taong tahimik na nag-aalaga ng relasyon habang unti-unting nauubos ang sarili. At kapag bigla silang hindi napansin, parang gumuho ang tanong na matagal nilang tinatakpan. Kung hindi ako kailangan, sino ako? Hindi ito kahinaan. Ito ay pagiging tao. Pero dito pumapasok ang unang stoic lesson. Hindi mo kontrolado kung papansinin ka ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang katahimikan nila. Number 2. Stoic silence, hindi ito weakness. Sa Stoicism, may isang prinsipyo na bihirang maunawaan ng karamihan. Hindi ka nawawalan ng power kapag tumahimik ka. Mas lalo mo itong nakukuha. Pero linawin natin ito ng mabuti. Ang Stoic silence ay hindi pag-iwas. Hindi ito pagtatago. Hindi ito pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay disiplinadong katahimikan. Katahimikang pinili, hindi kinatakutan. Maraming tao ang tahimik dahil wala silang lakas magsalita. Pero ang Stoic, tahimik dahil hindi na niya kailangang magsalita. Malaking pagkakaiba iyon. Si Marcus Aurelius ay isang emperador. Isang taong may kapangyarihang sirain ang reputasyon ng kahit sino sa isang utos. Pero sa halip na gamitin ang kapangyarihang iyon, isinulat niya sa sarili niya ang mga linyang ito. Piliin mong huwag mag-react at mawawala ang kapangyarihan ng pangyayari. Ibig sabihin nito, kapag agad kang nag-react, ibinibigay mo ang kontrol. Kapag tumahimik ka, binabawi mo ito. Ang sobrang pagpapaliwanag
ay kadalasang hindi lakas, ito ay takot na ma-misunderstand. Ang sobrang pagdepensa ay hindi tapang, ito ay takot na mawalan ng imahe. At alam ito ng Stoics, kaya pinili nila ang katahimikan, hindi dahil mahina sila, kundi dahil alam nilang ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagsigawan. At ito ang hindi komportabling katotohanan. Kapag palagi mong pinapatunayan ang sarili mo, parang sinasabi mo rin na hindi ka sigurado sa halaga mo. Masakit marinig, pero ito ang aral ng Stoicism. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay tanda na hindi lahat ay karapat-dapat sa sagot. At kapag natutunan mong tumahimik sa tamang oras, doon ka nagsisimulang makita bilang buo, hindi desperado, sa hindi humahabol, tahimik, pero matatag. Number 3. Kapag palagi kang nagsasalita, nawawala ang bigat mo. Kapag palagi kang nagsasalita, kapag palagi kang nagpapaliwanag, kapag palagi kang humahabol para lang maunawaan, unti-unti mong ibinibigay ang kapangyarihan mo sa reaksyon ng iba. Hindi ito obvious sa simula. Mukha pa nga itong kabaitan. Mukha itong pagiging open. Mukha itong emotional maturity. Pero sa ilalim nito, may isang mensaheng hindi mo sinasadyang ipinapadala. Importante sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. At kapag palagi mong ipinapakita iyon, ang respeto ay unti-unting napapalitan ng pagiging kampante. Ito ang hindi gustong marinig ng mababait na tao. Hindi ka nila minamaliit dahil masama sila. Minamaliit ka nila dahil natutunan nilang wala kang hangganan. Sa psikolohiya may tinatawag na scarcity effect. Mas pinahahalagahan ng isip ng tao ang bihira, ang hindi agad nakukuha, ang may limitasyon. Hindi ito laro, hindi ito manipulation. Ito ay kung paano gumagana ang isip ng tao. Kapag palagi kang nandyan, palagi kang sumasagot, palagi kang nag-e-explain kahit hindi hinihingi, nawawala ang bigat ng presensya mo. Parang isang kanta na paulit-ulit mong pinapatugtog. Maganda sa una, pero kapag sobra, nagiging ingay. At dito pumapasok ang mas masakit na katotohanan. Ang sobrang pagpapaliwanag ay kadalasang senyalis ng takot. Takot na ma-misunderstand, takot na iwan, takot na mawala ng halaga. Pero ang respeto ay hindi galing sa takot. Ang respeto ay galing sa paninindigan. Kapag palagi mong ipinapakita na handa kang maghabol, ipagtanggol ang sarili mo sa bawat puna, ayusin ang lahat kahit hindi ikaw ang may kasalanan, unti-unti kang tinatrato bilang option, hindi priority. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil hindi mo ito pinrotektahan. Number 4, ang katahimikan na nagbabago ng dynamics. Ngayon isipin mo kung ano ang mangyayari kapag tumahimik ka, kapag hindi ka agad nag-react, kapag hindi mo sinagot ang bawat parinig, kapag hindi mo ipinaliwanag ang sarili mo sa taong hindi naman tunay na nakikinig. Sa unang linggo magiging awkward, may kaba, may guilt. May tanong sa loob mo na nagsasabing, tama ba to? Hindi ba ako masyadong malamig? Pero pagkatapos noon, may kakaibang nangyayari. Nagbabago ang dynamics. Ang mga taong sanay sa reaksyon mo ay magsisimulang malito dahil kapag wala ka ng ibinibigay na emosyon, wala na silang mahahawakan. At dito pumapasok ang sinabi ni Friedrich Nietzsche na madalas mali ang pagkakaintindi ng marami. Ang malalakas na tao ay hindi kailangang patunayan ang lakas nila. Ang mahihinang tao lang ang palaging nag-iingay para mapansin. Hindi ibig sabihin nito na maging bastos ka o walang pakialam. Ang ibig sabihin nito, ang taong sigurado sa sarili niya ay hindi kailangang ipaglaban ang imahe niya. Kapag tumahimik ka, ang konsensya ng ibang tao ang nagsisimulang magsalita. Nagsisimula silang magtanong, bakit hindi na siya nagre-react? May mali ba akong nasabi? Bakit parang hindi ko na siya kontrolado? At doon mo makikita ang totoo. Ang ilan ay lalapit. Ang ilan ay magagalit, ang ilan ay mawawala, at lahat ng iyon ay impormasyon. Ang katahimikan ay hindi pagtalikod, ito ay pagbawi ng sarili. Kapag hindi ka na madaling ma-provoke, kapag hindi ka na madaling maapektuhan, kapag hindi ka na madaling mahila sa drama, nagiging malinaw kung sino ka talaga, hindi ka na umiikot sa reaksyon ng iba. Ikaw na ang sentro, tahimik, matatag, hindi naghahabol, hindi nagpapaliwanag, at doon nagsisimula ang tunay na respeto kahit wala kang sabihin. Number 5, ang leon at ang ingay ng mundo. Isipin mo ang isang leon. Hindi siya umuungal sa bawat aso. Hindi siya tumitigil para patunayan na siya ay leon.
Hindi siya nakikipagtalo sa ingay ng paligid. Tahimik lang siya. Pero ramdam, ang leon ay hindi tahimik dahil mahina siya. Tahimik siya dahil alam niya kung sino siya. At iyan ang malaking kaibahan. Ang mga aso tahol ng tahol. Kahit maliit ang dahilan, may reaksyon. Kahit walang tunay na banta, may ingay. Pero ang leon, pinipili niya kung kailan gagalaw. Pinipili niya kung kailan magsasalita, kung kailangan man. Ganyan din ang stoic silence. Hindi ito kawalan ng emosyon. Ito ay kontrol sa emosyon. Ang katahimikan mo ay nagsisilbing filter. Hindi lahat ng tao ay makakalampas dito. At hindi dapat. Kapag tumahimik ka, may dalawang klase ng tao ang lilitaw. Una, ang mga may respeto. Sila ang makakaramdam ng presensya mo, kahit wala kang sinasabi. Hindi sila natatakot sa katahimikan mo, dahil hindi nila kailangan ng kontrol sa'yo. Pangalawa, ang mga nabubuhay sa reaksyon mo, sila ang maiinis. Sila ang magsasabing, nag-iba ka na. Sila ang magsusubok o dyukan ka para lang makita kung kaya ka pa nilang galawin. At dito mo makikita ang totoo. Hindi sila galit dahil tahimik ka. Galit sila dahil hindi ka na nila maabot. Ang katahimikan mo ay parang pader. Hindi para ihiwalay ka sa mundo, kundi para protektahan ang loob mo. Kapag natutunan mong maging tahimik sa tamang oras, nagiging malinaw kung sino ang nandyan dahil sa'yo at sino ang nandyan lang dahil may nakukuha sila. At iyan ang unang antas ng tunay na lakas, ang hindi kailangang patunayan ng sarili mo sa kahit sino. Number 6, ang presyo ng katahimikan. Pero huwag tayong magpanggap. May presyo ang katahimikan at ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag tumahimik ka, may mawawala sa buhay mo. May lalayo, may magagalit, may mawawala ng access sa'yo. May magsasabing nagbago ka, may mag-iisip na mayabang ka na, may mag-aakalang wala ka ng pakialam. Pero tanungin mo ang sarili mo, talaga bang pagkawala ang mga iyon o nasanay lang silang may access sa'yo? Sa oras mo, sa emosyon mo, sa enerhiya mo, kahit kapalit ay pagod at katahimikan mo. Kapag pinili mong manahimik, pinipili mo ring mawala ang mga taong nabubuhay sa chaos. At masakit yon, lalo na kung mabait kang tao. Dito pumapasok ang aral ni Dietrich Bonhoeffer. Sinabi niya na ang katahimikan sa harap ng kalokohan ay maaring maging kasalanan. Pero hindi ito simpleng utos na magsalita palagi. Ang mas malalim niyang punto, may mga laban na hindi mo sinasagot ng salita, sinasagot mo ito ng dignidad. Hindi lahat ng ingay ay karapat-dapat sa tugon. Hindi lahat ng provocation ay kailangang patulan. Hindi lahat ng maling akala ay obligasyon mong itama. May mga pagkakataon na ang paninindigan mo ay makikita sa kung ano ang hindi mo ginawa. Kapag tumahimik ka, pinipili mong protektahan ang konsensya mo kaysa sa ego ng iba. Pinipili mong maging buo kaysa maging tanggap ng lahat. At may mga taong mawawala. Pero kapalit nito, makukuha mo ang isang bagay na bihirang-bihira sa mundo ngayon. Panloob na kapayapaan. Hindi madaling piliin ang katahimikan. Hindi ito glamorous, walang palakpakan. Pero sa katahimikan mo, unti-unti mong binubuo ang sarili mo. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. At kapag dumating ang panahon na kailangan mo talagang magsalita, ang bawat salita mo may bigat na. Tahimik ka noon, pero ngayon ramdam ka. Number 7, kapag ang katahimikan mo ay naging salamin, kapag tumahimik ka may kakaibang nangyayari. Hindi sa'yo, kundi sa kanila. Habang wala kang sinasabi, habang hindi ka nagpapaliwanag, habang hindi ka nagtatanggol ng sarili mo, ang konsensya ng ibang tao ang nagsisimulang magsalita. Bigla silang nag-iisip, bigla silang nagbabalik tanaw, bigla nilang tinatanong ang sarili nila, bakit hindi na siya nagsasalita? May nasabi ba akong mali? Bakit parang hindi na siya apektado? At doon mo makikita ang tunay na epekto ng katahimikan. Dahil kapag wala kang reaksyon, wala na silang masisisi, wala na silang mahahawakan, wala na silang maipapasa sa'yo. Ang katahimikan mo ay nagiging salamin. At hindi lahat handang makita ang sarili nila roon. May mga taong biglang magiging mabait. May mga taong lalapit na parang walang nangyari. May mga taong mag-a-assume na okay ka lang. Kahit alam nilang sila ang dahilan ng pananahimik mo. At may mga taong tuluyang mawawala. At iyon ang masakit pero mahalagang bahagi. Kapag tumahimik ka, hindi mo lang sinusubok ang sarili mo. Sinusubok mo rin ang intensyon ng iba. Ang mga tunay na may malasakit, mararamdaman ka kahit wala kang sabihin.
Hindi nila kailangan ng drama para alagaan ka. Hindi nila kailangan ng sigawan para umunawa. Pero ang mga taong sanay na kontrolado ka sa pamamagitan ng emosyon mo, sila ang unang mawawala sa balanse dahil sa katahimikan mo, nawalan sila ng kapangyarihan. At doon mo maiintindihan ang isang stoic truth. Hindi lahat ng relasyon ay namamatay, ang ilan ay nabubunyag lang. Number 8. Stoic truth na ayaw ituro ng mundo. Ito ang aral na hindi gustong ituro ng mundo. Sinasabi nila, ipakita mo kung sino ka. Ipaglaban mo ang sarili mo. Sabihin mo ang nararamdaman mo palagi. Pero may kulang sa kwentong iyon dahil ang Stoicism ay hindi nagtuturo ng palabas. Itinuturo nito ang panloob na katatagan. Sinasabi ng Stoicism, maging kung sino ka kahit walang nanonood. Hindi dahil ayaw mong ipahayag ang sarili mo, kundi dahil alam mong ang halaga mo ay hindi nakadepende sa audience. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibitawan mo, kundi sa dami ng salitang pinili mong hindi sabihin kahit may pagkakataon ka. May lakas sa hindi pagsagot, may tapang sa hindi pagpapatol, may dignidad sa pagpiling manahimik. Kahit gusto ng ego mong magsalita, hindi ito tungkol sa pagiging malamig, hindi ito tungkol sa pagiging detached sa mundo. Ito ay tungkol sa pamimili. Pamimili kung alin ang mahalaga. Pamimili kung sino ang may access sa'yo. Pamimili kung saan mo ilalagay ang oras, emosyon at enerhiya mo. Dahil ang enerhiya mo ay hindi unlimited at bawat salitang binibitawan mo, bawat reaksyong ibinibigay mo ay bahagi ng sarili mong inuubos. Kapag natutunan mong manahimik sa tamang oras, mas nagiging malinaw kung kailan ka talaga dapat magsalita. At kapag nagsalita ka na, hindi na ito ingay, ito ay bigat. Number 9, hindi lahat ay may access sa iyo. Ang totoo. At ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa access sa isip at emosyon mo. Hindi dahil masama sila, hindi dahil mas mababa sila, kundi dahil may hangganan ang kaya mong ibigay nang hindi ka nauubos. Marami sa atin ang pinalaki na kapag mabait ka, kailangan bukas ka palagi. Kapag mabuti kang tao, kailangan handa kang makinig. Umunawa, magpatawad kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. Pero hindi ito lakas. Ito ay unti-unting pagkalimot sa sarili. Kapag palagi mong binubuksan ang isip mo sa lahat, kahit sa taong hindi marunong rumespeto, kahit sa taong ginagawang drama ang bawat emosyon, unti-unti mong tinuturuan ng mundo kung paano ka tratuhin. At kapag natutunan mong tumahimik, doon mo mararamdaman ang isang kakaibang takot. Hindi takot sa iba, kundi takot sa sarili mong boses. Dahil sa katahimikan, wala ng distraction, wala ng validation, wala ng taong sasang-ayon o kokontra. Ikaw na lang at ang konsensya mo. At doon lalabas ang tanong na iniiwasan ng marami. Kung wala akong pinapakitang kahit ano, sino ba talaga ako? Ang katahimikan ay parang madilim na silid. Sa una, wala kang makita. Pero habang tumatagal, nagsisimulang luminaw ang hugis ng sarili mo. Makikita mo kung alin ang totoong paniniwala mo at alin ang hiniram mo lang. Makikita mo kung alin ang desisyon mong galing sa tapang at alin ang galing sa takot na hindi matanggap. Kapag hindi ka na nagbibigay ng access sa lahat, natitira ang iilan at ang iilang iyon ang may tunay na halaga. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka tahimik. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang hangganan mo. Ang taong may respeto, mararamdaman yon. Ang walang respeto, magrereklamo. At ayos lang iyon dahil ang tunay na respeto ay hindi hinihingi. Ito ay nangyayari kapag marunong kang pumili kung sino ang papapasukin mo sa loob mo. At kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, doon ka nagsisimulang buuin ulit, hindi para sa mundo, kundi para sa katahimikan mo. Kaya sa susunod na gusto mong magsalita, huminto ka muna, hindi para pigilan ang sarili mo, kundi para pakinggan kung bakit mo gustong magsalita. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, ito ba ay lakas o takot lang na hindi mapansin? Dahil minsan, ang dahilan kung bakit tayo nagsasalita ay hindi dahil may mahalaga tayong sasabihin, kundi dahil natatakot tayong mawala sa eksena. Natatakot tayong makalimutan. Natatakot tayong mapalitan. Natatakot tayong hindi na kailanganin. Pero ang Stoic ay may ibang paniniwala. Naniniwala siya na ang tunay na halaga ay hindi nawawala kahit wala kang gawin. Hindi nababawasan kahit wala kang patunayan. At hindi nakadepende sa reaksyon ng kahit sino. Ang mundo ay sanay sa ingay. Sanay sa paliwanag.
sanay sa pagtatanggol ng ego. Kaya kapag tumahimik ka, kapag pinili mong hindi makipag-ingay, nagiging kakaiba ka. Hindi ka agad maiintindihan, hindi ka agad ma-appreciate, pero mararamdaman ka. At may malaking kaibahan ng dalawa. Minsan, ang pinakamalakas mong galaw ay ang hindi pagkilos. Ang pinakamabigat mong mensahe ay ang walang sinabi. Dahil sa katahimikan mo, makikita mo kung sino ang totoo, makikita mo kung sino ang nananatili kahit wala kang ibinibigay. Makikita mo kung sino ang rerespetuhin ka kahit wala kang pinatutunayan. At higit sa lahat, makikita mo kung sino ka kapag wala nang nanonood, tahimik, buong-buo, hindi naghahabol, hindi humihingi. At habang hindi ka kumikibo, doon nila makikita kung sino ka talaga. Kung may isang linya sa video na ito na tumama sa iyo ng masyadong tahimik, alam mong para sa iyo ito. At kung bago ka pa lang dito sa channel, pwede kang mag-subscribe kung gusto mo ng mga content na hindi lang nagpapalakas ng loob, kundi nagpapalakas ng loob ng totoo. Walang ingay, walang fake motivation, stoic wisdom para sa mga taong hindi kailangang sumigaw para maramdaman. Salamat sa panonood. Manatiling tahimik, manatiling matatag.